kanila na hindi lang kami nandito para humingi na rin ng awa sa kanila na sana naman pagbigyan yung hiling ng aming mga kabarangay. Yun. Mga kababayan, Yusik Benranque Caramon, hindi po ikalulugmok at ikagugutom ng mga malalaking asindero at Panginoong may lupa, kagaya ng pamilya Rojas na ito na nagmamayari ng mga asyenda dyan sa Nasugbu, Batangas, kung aayusin ng Department of Agrarian Reform sa utos ng Pangulo ng Bansa, kung siya'y decisive, actual possession of land ito, awarded previously. Kung ano man ang isyo ng mga Rojas, mas uunahin dapat ng gobyerno dito ang kapakanan at kabutihan ng libu-libong mga kawawang magsasaka at mga ordinaryong mamamayan kaysa gusto ng mga Rojas na ma-reinstate ang property sa kanila. Kaya nga may gobyerno because they should be the arbiter for the people. Hindi konsyerto dapat ang solusyon, kundi decisive action ng Pangulo ng Bansa sa 5 barangay na may halos 50 pamilya o 50 tao na mga mawawalan ng lupain sa Nasugbu, Batangas. Yusek Benranque. Kay Kapiter, may batas o walang batas, basta't gugustuhin ni Lisa, mangyayari at mangyayari yan. Grabe. Kasi siya, Aranita yan eh. Ruas Aranita, di ba? Gugustuhin man ng mga tao naman natin sa kanila. Pero dahil hindi nagre-respeto ng batas, yan sila Lisa at si Rojas Company malabo. Kaya kawawa yan mga taong nandyan sa Batangas, sa Nasugbu. Kawawa sila. Dito lang nga sa mga Duterte, may batas, walang batas. Hindi nila respeto eh. Sa SMNI. Diba? Kay Pastor. Yung tinatransfer yung pera, may batas, si Soto pang author. Imbestigahan na naman na sa DOH. Paano? Diba ganun lang? Sinusupi nila ang batas because of their greed. Yun ang totoo. At alam na natin din yung mga Aranita. Hindi lang Nasugbu, Batangas. Meron na sila mga controversial na pag-aaral Sa Negros na kinikimkim nila doon sa Corona tayo, sa Palawan. Palawan. Diba? Saka dito sa Bulacan, mayroon din. Sa boundary. So, kaya nga, sasabihin ko sa mga Nasugbu, Batangas, makibaka tayo, sali kayo sa ating kausa na palisin. Kasi ang the only person na ginagamit ngayon ni Lisa ay yung kanyang asawa, yung presidente, walang alam. Kaya nga ginagawa nila yun, mintras tanto na kaya pa nilang agawin. Ayun. Pero hindi nila alam na sa darating na mga panahon, yung kanilang mga ginagawa ay bababalik din sa kanila yan. Ayun. Kapiter, mabuti na lang ang namuno sa pagkilos ng taong bayan at mga magsasaka sa Nasugbu, Batangas ay ang Vice Mayor at ang Municipal Councilor. Suspindi na din yan. Oo, malamalang. At mabuti wala doon ang CPP organization na kilusang Delikado magbubukid. Yung KMP. Isuspindi yan. Opo. Kapiter, formula ito para sa pagre-recruit ng NPA. Formula ang kalagayang ito para mabuhay muli ang communist infiltration and recruitment sa Batangas at sa maraming lugar kung ganito ang kalakaran ng gobyerno ni Marcos Jr. Caramon. Simple lang ang arithmetic yan, parang 1 plus 1 equals 2 lang yan. Napanood mo napanood natin yung Ali, no? Yung matanda, no? I think, baka hindi kami naglalalayo ng edad yun, no? Pero ang salita niya, ang sabi niya, ito pong, saan kami pupunta? Itong lupain na ito ay minana namin sa aming mga magulang. At yung lolo namin, yung tatay ng lolo namin, sa kanila nang galing to. Ang ibig sabihin, baka panahon pa ng Kastila, nandun na sila, yung lahi nila. At ngayon ay paalisin sila. At meron silang klowa. Yung klowa, yan ang pinakatitulo. Yan ang legal instrument ng mga tao para sabihin na, amin to, hindi nyo kami pwede paalisin dito. Pero, they are being ejected. Sino nagpapaalis sa kanila? Darwismo. Isang pilido na lilimang letra at ang papaalisin mo ay yung libu-libong mga tao doon. Tama ka, Eric. Yan ang formula para sa recruitment ng New People's Army. At magpasalamat po kayo, sambayanan,
na ang halos ang kabuuan ng ating bansa, yung mga malalaking kumpanya, yung maraming armas na, yung mga maraming lugar na dating kinukontrol ng NPA, maging dyan sa Southern Tagalog at maging dyan sa Bulubundukin, dyan sa tabi niyang lugar na yan, ay medyo nagapo na. Kung hindi, yung mga kabataan ninyo, ang daling i-recruit niya. Correct. At nasaan? Ngayon, ang tanong ko dyan, nasaan ngayon itong tatlong So baka komunista sa makalimutan natin Kongreso? ito. Dapat magpatawag kayo ng hearing, yan ay patawag ninyo. Yes. Ipatawag niyo yung Rojas, ipatawag niyo yung DAR. Yes. Ha? Ipatawag ninyo yung punong bayan dyan. Ano to? Anong kalokohan to? Ano to? Bakit may kloa? At babawiin ninyo sa mga tao. Alam mo, similar yan doon sa nangyari doon sa mga, Sa Boracay. sa mga native, yan sa mga IP, dyan sa Kwan. Sa Boracay. Sa Boracay. Oo, sa Para, ating halos community. parehong-pareho yan. Parehong-pareho. No? Ang kapalit, ang kumukuha ay malalaking kumpanya tatayuan ng negosyo. Exactly. Tatayuan ng negosyo, itatabi yung mga tao. Saan pupunta itong mga tao? Mabuti na lang at tagilid ng NPA. Kung hindi, naku, tuwan-tuwa yung mga NPA. Andyan na sila. At hindi Actually, malayo, Ramon, nandyan pa rin sila. Hindi nila lalayuan yan, lalo na may issue. actually ka Ramon, Yusik Ben, habang nanonood ako sa balita, dinudurog ang puso ko. Nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Kung tama mang bumalik kami sa gobyerno, kung ganito ang nagaganap ngayon sa ilalim ni Marcos Jr., nadudurog ang puso ko at sinasabi ko sa sarili ko habang nag-uusap tayo ngayon, wala pa akong magagawa sa kababayan ko, sa mga kababayan kong magsasaka, magbubukid, na ang nang-aapi ay lantarang gobyerno mismo. Mabuti na lang mataas pa rin ang pagtitiwala ko that this government and our country need to be redeemed through peaceful means, not through armed revolution. Pero lugmok na lugmok, low moral po ako ngayon habang nag-uusap tayo. Kasi yan ang dahilan kung bakit na-recruit kami nila ka Peter Ayusik Ben. Tayo. Kung bakit kami pumunta sa ideolohiya ng komunista dahil ayaw namin na inaapi, inaapak at pinagpapatay ng Estado ang mamamayan. Where is the president now in this kind of crisis? Only the president can say, nobody can remove them there at darhanapan mo ng Lalo kasi rason. mga Kung kurakot may kagustuhan, Kalatan. may dahilan. O may batayan. Kung ayaw, may dahilan. Ang dapat gawin dyan, utusan ang DAR na ipanatilihin ang status quo kaagad upang hindi makapasok ang mga rebelde. Yes, go. tulad sa ginawa ni Presidente Duterte doon sa Boracay. Tama. Ano? Decisive Diba? action. So, Decisive action. ito yung katanungan namin sa inyo dahil nauubos ang panahon natin at parang ako ay iinom ng maraming tasa ng kape na walang asukal dahil mapait na papait po ang damdamin ko sa nakikita kong pagkalugmok ng kababayan natin. Mula pa kanina sa halos isang oras sa pag-uusap natin. And we can never feel a president running the country right now under the Marcos government. Yusik Ben, bakit may Marcos alis dyan? At ano ang mga succeeding activities without revealing the details towards the following days. And kay Caramon bilang isa sa mga organizer din ng Marcos alis dyan at mga dating rebelding naniniwala na dapat may tayo ang mabuting pamamahala sa ating bansa. Hindi ito destabilisasyon, kundi tungkuling nararapat at matuwid para sa ating mga kababayan yung pagmamahal sa bayan at mamamayan. Go ahead po, Yusek Ben Ranke sa panawagan ng Marcos alis dyan at kay Caramon. Kaya nga, pinapaalis natin si Marcos Jr. sa kanyang katungkulan dahil nakikita natin na walang patutunguhan ang bayang ito sa kanyang pamumuno. Nakikita natin yan sa mga nilalabas na mga istorya doon sa mga, yung katotohanan na mga istorya, hindi yung mga tinatago na kanyang mga ripures. Nakikita natin yan at nafe-feel ng tao na nagigipit sila, lugmok ang kanilang sarili dahil lang dito sa kinagawa ng presidente. So, dahil wala tayong oras, yun ang mga dahilan na mapaalisin natin because of failure of leadership, Ayaw man, Ben, misgovernance, nakakainis. and worse, yung pagiging adik ng presidente. Yusik Ben, may narinig kami that there will be an activity of Marcos alis dyan, silent protest of the people, yung tinatawag na pag-aalay ng mamamayan para sa tunay na kalayaan. Yes, Wala yes. na ito eh. Without giving yes, the details, what is this? Ang ano except, Ito po ay kaya nga, alay sa ating kalayaan,
alay. Mag-aalay tayo sa ating kalayaan. Sige daw. Ginukuhan ko lahat. Tapos, Sige daw. doon, Ginaganon ko. babanggitin Ganun lang, natin sige daw. ano ba ang kalayaan O, tapos, na tinatabasa natin at yung ginugunita nila. Hindi, Yun ang ganyan. Ganun pala. ibibigay natin na Ganyan, paglilinaw. Kailan ito? No? June 12? Type pa. Ito, June 12. Sa June 12 ito. Walang detalye muna kasi malamang Ganun daw. ay Walang haharapin detalye, ito. walang detalye. Yan lang muna ang Wala ating na siya. sasabihin. Hindi naman tayo, this is a peaceful gathering na tayo po ay nagsisilbi sa kalayaan at sasabihin natin kung ano ang tunay na kalayaan Ayun. at bakit yung kalayaan, Diba? iba ang kalayaan ng mga namumuno sa gobyerno. Kaya ang title ng, Kasi ng na-open pagkilos ninyo sa Marcos Alis dyan ay Sinaganyan ko. pag-aalay Pag-aalay. ng mamamayan Pag-aalay. para sa tunay na kalayaan ng bayan. Tunay na kalayaan. Karamon, thank you, Yusek Benranque. Karamon, bakit kailangan magkaisa ang mamamayan? Sa gitna ng pigati, hindi luha ang dapat sagot, kundi sama-samang pagkilos sa mulat na paninindigan, sa mapayapang pamamaraan, pero prinsipyadong pagkilos. Go ahead, Karamon. Ganun ba yun? Oo, kasi kasi nakakalungkot at nakakatakot ang sitwasyon. O, yun. Kasi napanood natin, isipin mo mismo ang kapatid na panganay ng Pangulo, si Senator Amy Marcos, ay tila walang magawa. Walang magawa. At mukhang totoo itong pinag-uusapan ng kumukontrol sa gobyerno at ang kumukumpas ay Ay, yung ano pa hindi pala? ang presidente Yung ilang ang Nakapatid. kwan? Ang glass cleaner. ni Senadora Amy Marcos, kung hindi ang kanyang asawa, si First Lady Louie Raneta. Yan po ay hindi magandang pangitan. At naniniwala naman tayo na si Senator Amy ay mararamdaman mo, pag napanood mo yung Dalawa lang. sa aking panonood dun sa press conference. At saka yung sample pala, no? Galit na siya, no? At kapag yan, ang nagsalita, iba na yan, ano? At bakit ba nagkakaroon ng ganitong mga samahan, ano? Merong maiso at itong huli, no? Itong Marcos Alisjan. Ito'y manifestasyon na ang taong bayan ay napupuno na. Bantayan po ninyo to. Hindi po para bantayan ninyo, Lorin. para Swimming supihin. pool. Panoorin ninyo, pakinggan ninyo, alamin ninyo bakit nagkakaroon ng ganito. Sapagkat nagugutom ang mga tao. Nagugutom ang mga tao. Pag nagugutom ang mga tao, Multipurpose. wala na po kayong magagawa niyan. Tama. At Mr. President, ulitin ko, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. At ito'y salita na narinig ko mismo sa inyong kapatid na napanood ko yung kanyang complete speech na siya magsalita sa Cagayan. 137. Kasama niya ang mga taga Department of Agrarian and Reform na nagdasal pa siya. Nagdasal pa si Senator Amy. Sinabi niya na, Panginoon, ipag-adya po ninyo ang aking kapatid sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Sipin mo, nagdasal lang ganito, kapatid ng presidente. At ito, and again, hindi to taong grasa. Senadora to. At sinasabi niya na, kinukumpirma niya na meron pong mga nakapaligid na demonyo sa aking mga kapatid. Ipag-adya po ninyo. No? Okay. Na, yung mismong kapatid mo, Mr. President, ang nagsasalita na, Okay. makinig ka. At baka may pag-asa pa. Dahil kung wala na, at kung wala ka ng pakikinggan, ay second demotion dun sa sinasabi ng dating Undersecretary Ben Ranque. Malis ka na dyan. Okay, klaro. Marcos, alis dyan. Yusik Ben, Marcos Karamon, Alisjan. malinaw po no matter how many demons surround the president, the accountability and responsibility ano? to lead the country correctly, properly, Ma'am Underbear. with dignity and competence rest with the president. Pananagutan niya yun Kung si Pangulong Duterte pa magsabi niyan, it's on you, Mr. Marcos. Naglaro ng ano. Because you chose Ganun to pala. run as president and Kaya Ma'am you Isma, lagyan ko sought to ng kwan. hinanap mo POS. ang pagiging Pangulo, gawin mo at panindigan ang tama to? para sa Liquid lang, mamamayan at sa liquid yan. bayan mo. No matter how many demons are whispering to you every day, ang Ariel, taong no? bayan, ang panunungkulan at pananagutan mo sa kanila. Mga kababayan, Fabric supplier. malungkot po ang Friday episode na ito, lalo na po yung huling balita. Hindi ko inaasahan na yun na makikita kong balita.
Alam niyo po, umiyak ako bago umalis ng NPA. It took me 3 to 4 years to realize na hindi na ako pwedeng maging NPA. And I believe na may Dalawa ang pag-asa isip, sa no? gobyerno. Kaya bumalik ako. But with those kind of news, with those kind of realities confronting the people right now, nagtatanong ako sa sarili ko, nagsisisi ba ako? Nagkamali ba kami ni Peter? Na umasa na magiging matino ang gobyerno? Kaya kami po naninindigan sa Pilipinas nating mahal. Hindi na po kami babalik sa madilim na armadong buhay bilang mga rebelde. Pero hindi kami papayag na tatalikuran ang paglilingkod sa mamamayan at paghahanap ng tamang pamahalaan at pamunuan na magkakalinga at magtatanggol sa karapatan at kabutihan ng mamamayan at ipagbubunyi ang demokrasya at kapayapaan at kaunlaran sa bayang minamahal natin. Maraming salamat, former Undersecretary Ben Ranque, National Campaign Coordinator ng Marcos Alis Jan Movement, at maraming salamat kay Caramon, former political prisoner at isa sa mga National Secretariat na bumuo ng Marcos Alis Jan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Mahalin. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Yusek Ben and Caramon, sabay tayo. Ito po si Ka Eric at sama-sama tayong maglilingkod araw-araw dito sa Pilipinas. Pilipinas. Nating mahal. Nating mahal. Maraming salamat.